balik sesyon na ngayong araw ang Kongreso matapos ang higit isang buwang break. Sa Kamara, partikular na tututukan ang panukalang pambansang pondo sa susunod na taon kung saan kabilang sa titiyakin ay ang sapat na pondo para sa disaster preparedness. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Angelique, pagpasa ng mga polisiya para sa ibayong pagtugon sa mga kalamidad at pagratipika ng panukalang pondo para sa susunod na taon. Ilan lamang yan sa tututukan ng mga kongresista sa pagbabalik sesyon ng Kamara. Ngayong balik sesyon na ang Kongreso, iginiit ni House Majority Leader Manix Dalipe na pangunahin nilang pagtutuunan ng pansin ang pagratipika sa proposed 6.352 trillion pesos 2025 national budget. Pasado na ang panukalang pondo sa Kamara at inaasahan ng mga kongresista na sa lalong madaling panahon makalulusot na rin ito sa Senado. Sabi ni Dalipe, target nilang maratipikahan ang BICAM report ng 2025 budget proposal bago ang kanilang Christmas break sa December 20. Ito ay para na rin mabigyan ng sapat na oras ang Malacanang para mapag-aralan din ito bago formal na pirmahan at isabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang panayam ng media, sinabi ni House Deputy Majority Leader Bong Teves na sisiguraduhin din nilang may sapat na pondo para sa pagtugon sa mga kalamidad ang panukalang budget para sa susunod na taon, kasunod na rin ng malalakas na bagyo na nanaras sa kamakailan. Ulang-una, siyempre, titinan natin yung budget ng kalamidad dahil alam naman natin lahat na halos napakasama ng nangyari sa atin noong last month na halos sa typhoon na Christine talagang tinamaan hindi lamang sa Region 5 kundi sa Calabarzon. Yun ang pagtutuunan na natin ngayon ng pansin. Bukod dyan, ilang malalaking pagdinig din ang ipagpapatuloy ng Kamara sa loob ng linggong ito. Tulad ng investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa umano'y fund misuse ng Office of the Vice President at Department of Education noong pinamumunuan pa ito ni Vice President Sara Duterte. Panawagan ni House Deputy Majority Leader Jude Asitre sana'y humarap na sa pagdinig ang mga tauhan ng OVP na makapagbibigay linaw sa mga isyong tinatalakay nila. The most important law that we pass every year is the national budget. Kaya itong mga hearings na to, especially yung sa good governance, ay part din ng aming oversight functions over the budget. And then, of course, for us to be able to really study and scrutinize the issues at hand, we really need the attendance and the support of all the resource persons. Angelique, bukod dyan, inaabangan din yung susunod na pagdinig ng House Quad Committee na itinakda naman sa Huwebes. Ang sinasabi nga ng mga kongresista ngayong nagbalik sesyon na yung Kongreso, tuloy-tuloy yung magiging mga pagdinig din nila para matutukan itong iba pang mahalagang issue ngayon. Angelique? Yes, Mela, may epekto pa ba sa budget ng OVP itong mga pagdinig na ginagawa ngayon? Lalo't ito'y pinag-uusapan dito kung paano ginastos ang budget ng Office of the Vice President. Angelique, ang sinasabi nga ng mga kongresista, mahalaga yung bawat mga issue at aktual na paggamit ng bawat ahensya ng pamahalaan dito nga sa panukalang pondo para nga sa mga ibibigay pa sa kanila sa mga susunod pang taon. Sa panig ng Kamara, Angelique, ay naipasa na kasi yung panukalang pondo pero meron pang ratifikasyon at ngayon nga ay nasa panig naman ng Senado itong nga pambansang budget. Kaya inaasahan natin, Angelique, na kasama itong mga issue ito na natatalakay ng Kamara sa mga mauungkat sa pagdinig naman ng Senado. Dito nga sa Kamara, Angelique, ang sabi ng mga kongresista ay bago yung ratifikasyon nito ng panukalang pondo sa Bicameral Conference Committee pa lang ay talagang masusi nilang busisiin para nga matiyak na kung anong karapat dapat ay yan yung kanilang maipapasa. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.